Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Apple Eve Tipunlaon, ang inyong tagapag-ulat sa hapong ito. At sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang barriers to social change. So first is lack of invention and innovation. Man's cultural development depends upon invention. If the frequency of inventions are slow, then the pace of social change will also become slower. Sinasabi dito na man's cultural development depends upon invention. Ibig sabihin, nakadepende sa mga inventions mayroon ng isang bansa ang development or pagbabago nito. So kung mahina ang inventions, there's a possibility na mahina rin ang development or changes ng bansang ito. Just like here in the Philippines. Alam naman natin na ang Pilipinas ay napakakulelat in terms of technology. Maraming mga Pilipino ang mga technology illiterate. Ang ibig sabihin ng technology illiterate ay mga taong walang alam sa teknolohiya. Kung kaya ay walang masyadong inventions ang nangyayari sa ating bansa. And aside from that ay wala ring mga facility ang sumusuporta or nagfa-fund para sa mga taong may alam sa teknolohiya. Next is cultural barrier. Cultural barrier are the communicational challenges faced by people due to their differences in culture. So cultural barrier means that the tradition and the old way of living ng isang bansa ay maaaring makaapekto sa development nito. For example is the ethnocentrism. Ethnocentrism means that your culture is superior than the other culture. Also, ethnocentrism can lead to discrimination. And that discrimination can affect the development and can hinder the societal change in our society. Dahil ang ethnocentrism ay isang selfish na culture. Dahil dinidisregard nila yung opinions ng ibang tao or ng ibang culture dahil para sa kanila, sila yung mas tama at mas superior than compare sa ibang culture. Next is social barrier. Social barrier are related to the conditions in which people are born, grow, live, and learn. So, one of its example is the caste system. So, caste system ay isang sistema sa India na kung saan ay dinidetermine nila kung ano yung katayuan mo sa buhay base sa kung saang pamilya ka ipinanganak or nagmula. Halimbawa, kung ikaw ay mahirap, dapat hanggang sa mamatay ka, dapat ay mahirap ka pa rin. At kung ikaw naman ay mayaman, dapat hanggang sa mamatay ka, ikaw ay mayaman pa rin. So, kung mahirap ka, ay wala kang choice or wala kang chance na maging successful sa buhay or maging marangya ang buhay mo. Dahil bata ka pa lamang ay alam na nila kung ano yung kahihinatnan ng iyong buhay habang ikaw ay lumalaki. Next is political barrier. This includes institutions such as form of state, nature of government power, policies, and etc. So one of its example is the feudal system. Feudal system is a type of political system in which landholders provide a land to tenants in exchange of their loyalty and service. Kumbaga sa feudal system ay yung pagbibigay ng lupa sa mga tao ay isang form ng panunuhol para mapasunod ang mga tao at para na rin hawakan sa leeg ang mga tao. Parang kumbaga ito ang nagiging dahilan para maging slave ang mga tao sa feudal system. And last is the economic barrier. Refers to the factors which resist the economic growth such as high population. So one of its example is the population issues. So alam naman natin na ang pagtaas ng populasyon ay isang malaking factor para bumagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Dahil habang tumataas ang populasyon ay tumataas din ang demand sa supply ng pagkain at trabaho. Kaya ang resulta ay maraming tao ang gutom at unemployed na nagiging dahilan sa pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa at sa kahirapan ng ating bansa.